Mga bagay na may special memory, sentimental value, at mahirap i-let go. Kapag sumobra, Alam ko, syempre hindi ko Ayun yung gawin mo nung maliit Alam pa. ko, ma. Alam ko. Sige naman. Sige. nakakasama. Wala dito. Yung mga ganito hindi na nagagamit dapat na tinatapon na natin ito. Kaya tayo nag-aaway. Ang tawag dyan, hoarding disorder. Ano nga ba ito? Alamin natin. Ansabi? Naku, hindi matuloy-tuloy ang pagpaparenovate ng kanilang mga bahay dahil hindi daw ma-let go ang mga gamit na may sentimental value. O isa na dyan, Evangeline Lumeda. O ito naman, ang mga lumang gamit, madalas niyang pinangihinayangan. Kaya ito na rin ang kanyang mga naging pamilya, yung gamit. Ayun, pinag-aawayan nilang madalas sa pamilya yan. Lilia Langit, palakpakan ng dalawang hoarder. Naku, ano naman ang hino-hoard? Alam niyo ba kung ano yung hoarder? Yung bili ng bili ng bili, pero tinatago lang, di naman ginagamit. Inaagyaw na, ayaw pang ipamigay. Yon ang hoarder. Okay, Nay Evangeline, ano po yung inyong iniipon? Mga damit po ng mga anak ko nung maliliit pa sila. Ay, hindi mo talaga. Mga picture. Ilang taon na sila ngayon? Yung panganay ko po, 37 na. 37? Yung bunso ko, 30 na po. 30? So yung lahat ng pinaglakihan nila, nandun pa rin sa'yo? May mga kanya-kanyang pamilya na sila eh. Kapag ako'y nalulungkot po at tinitingnan ko lang po yun at nawawala na po yung pag-ano ko sa kanila, pangungulila ko po sa kanila. So sobrang dami na po ba? Sobra-sobra na yung dami? Ay, gusto nga po ng anak ko, pamimigay na po. Oo. Eh, sabi ko, yung iba dyan, yung mga gown, at saka yung mga ano ng ate mo, at saka mga picture ng mga kuya mo, mga beaches, huwag niyong ipamigay. Basta't itabi niyo lang yan. Nung umalis po ako, ninakaw niya at pinamigay niya. Ninakaw at pinamigay, ganun nakasama. Ganun nakasama ang sitwasyon. Nalulungkot po ako kasi yan po sa tuwing nag-iisa lang po ako kasi yung tatay naman nila nasa ibang bansa. Yun na po ang ano ko. Naku, Trixie, paliwanag mo nga kung gaano kalaki na ang problema ng nanay mo. Actually po, yung mga gamit na hindi na talaga pwedeng maisuot, ayun po yung nilet go ko. Pero yung mga, alam ko naman na sentimental, na may value talaga para sa amin and sa kanya, is kinip ko pa din naman po sa storage namin. So, naku, buong bahay na ang 8 parts yung cabinet. Yung 7 doon, mga hindi na po talaga nagagamit. 1 part lang po doon yung nalalagyan ng gamit niya. Ay, sus, Mariosep, Nay. Baka biglang may sunog, lagot tayong lahat. Lilia, ikaw naman. Ano naman ang iyong favorite na kolektahin? Yung mga, ate ko rin yung mga disposable na Tupperware. Disposable Tupperware? Oo, talaga. O tapos? Madalas mag-uwi mga anak ko ng food. Ang gaganda ng Tupperware. Okay. Ililinisin ko siya, pero itatabi ko siya sa cabinet. Totoo ba? Ngayon, nakita ng mga anak ko, ma, anong ginagawa niya mga yan dyan? Wala kayong pakialam sa cabinet na yan. Huwag niyong pakikialaman yan. Okay. One time, yung anak kong panganay, tinapon lahat. Wala akong alam. Pagtingin ko, asan na yung... Umiyak talaga ako. Ay? Iniyakan ko siya. Bakit nawawala? Ma, hindi yung pantago. Pantapon yun, di ba? Sabi ko, hindi niyo dapat pakialaman ng cabinet na to. Akin to, akin to. Naku, parang linya sa pelikula. Akin to, akin to. O, si Justin nandito para ibuko si Lilia. Justin? Sabi ko nga po, disposable yan, ma. Ibig sabihin, itapon na natin ang ginagawa ko po Ate Kuring. Bibigyan ko pa ng pera yan. Para lang pumayag na itapon na. Okay. Tapos, papalitan na lang. Kino-convince talaga namin siya. O, so ngayon, hindi pa rin nyo ma-convince. Sabi ko, excuse me, ate ko rin. Sabi ko, ibigay niyo yung pera. Pero wag niyong pakialaman ang laman ng cabinet.